hindi ikaw, ako. Pero minsan, hindi ko binala, hindi ko planong magpakamatay sapagkat ang sabi ng kasabihan, bago po ako magtapos mga kapatid. Meron pong isang pulubi ang namamalimos. Siya ay walang paa, walang tuhod, walang binti, half body lang siya. Siya ay nakaupo sa isang tabla na mayroong gulong na bearing. Ang kamay ang ginagamit niya para siya maka-abante, makalakad. Nakarating siya sa may tulay, medyo mataas na tulay. Sa kanyang paglalakad, sabi niya, saan kaya ako makakakuha ng pagkain? Yan ang sinasabi niya sa isip sa palagi ng pulubi. Sino kaya ang tutulong sa akin? Yung mga panahon na siya naglalakad, meron naman isang binata na sising-sisi sa buhay. Sinisisi ang lahat, sabi niya, sa lahat na yata ng taong nabuhay sa mundong ito, ako na yata ang pinakamalas. Nang magpaulan ng kamalasan ng Diyos, mukhang nasa loko lahat. Pero sabi niya, malas ako sa pamilya, malas ako sa pag-aaral, malas ako sa pagtatrabaho, malas ako sa pag-girlfriend. Lahat na lang puro kamalasan. Sabi niya, mabuti pa kaya ay magpakamatay na lang ako. Mabuti pa kaya, tumalo na lang ako sa tulay. Eh yung tulay na nakita niya, sa kabila, andun yung pulubi. Sabi niya yan, tamang-tama yung tulay na yan. Mataas. Pag ako'y tumalon dyan, isang talunan lang. Sabi niya, tamang-tama. Diyan ko nawawakasan ang aking kamalasan. So habang siya naglalakad, nagkasalubong sila ng pulubi sa gitna. Sabi ng pulubi sa kanya, Ma, palimos. Sabi naman ng binata, total, magpapakamatay na ako. Kinuha niya yung wallet niya. Naglabas ng 50 pesos, binigay sa pulubi. Tuwang-tuwa yung pulubi. First time, mayroong naglimos sa kanya ng buong papel. Sa katuwaan ng pulubi, sabi naman ng binata, ito, sa inyo na lahat yan. Di ko na yan kailangan. Sapagkat ngayon, ay tatanong natin niya sa tulay, magpapakamatay na ako. Yun ang sabi ng binata. Nung marinig ng pulubi yun, inihagis ng pulubi yung kanyang 50 pesos sa baba ng tulay. Pati yung kanyang wallet, tinapon. Sabi ng pulubi, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng wallet mo. Sabi niya, kung may taong magpapakamatay, hindi ikaw. Sabi niya doon sa baba. Kung mayroong taong magpapakamatay ngayon, hindi ikaw. Ako. Ikaw kompleto ang pagkatao mo. May paa, may sapatos, may pantalon, may binti, may tuhod. Ako, half-body lang. Ako ay pulubi. Wala akong sariling tirahan. Wala akong kasigurahan sa pagkain ko sa araw-araw. Kung saan ako abutin ng gabi, doon ako natutulog. Kung mayroong tao magpapakamatay, hindi ikaw. Ako. Pero minsan, hindi ko binala, hindi ko planong magpakamatay sapagkat ang sabi ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, habang may buhay, may pag-asa. Ang mga agila, kahit dumating ang panahon ng kanilang pagtanda, hindi sila nawawala ng pag-asa, mayroon silang ginagawang paraan. Ang Diyos ang nagpapatubo ng kanilang bagong balahibo, ng kanilang bagong kuka, ng kanilang bagong upo. Eh, mas mahal ba ng Diyos ang agila kaysa sa'yo? Mas mahal tayo ng Diyos. Kaya ngayon po gabi na ito, huwag tayong susuko, ano ba ng mga bagyo, pagsubok, problema na inyong kinakaharap sa buhay, paniwalaan natin ang sinasabi ng Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit muling lumalakas at sinisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Thank you all for watching this here video.